Good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Gam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is September November 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Park Terraces sa may West Street, San Lorenzo, Makati, at dadalhin po natin yan sa may Embassy of Japan sa may Rojas Boulevard, Barangay 76, Pasay. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sa latis primo lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan, at sabihin natin ang pakikinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Wala sila station sa ganap sa Malacanang na sino bang nagsasabi na alam mo, tama na natin bukas kasi ang harap for the budget of Guzman. Bukas yun. Tapos na yung office of the president. Tapos na. So, sino pa bang controversial na sa sala? Bukod sa ombudsman. Tapos na bang vice president? Hindi pa. Ayun. Kasi yung vice president, sabi ko niya, ni-restore nila yan eh. Tama ba? Ni-restore nila. Paano yun? Pagdating ba sa BICAM, pag ganyan, sino nangingibabaw doon, Robert? Ako sino mas malakas ang boses. Kung mangingiler, ginamit na nun. Sa BICAM, may congressman, may senador. Okay. Sabi ng congressman sa House, bawasan yan, di yan umarap, di ba? Kaya alay doon si Vice President sa Senado. Binalik. O sino ngayon ang masusunod sa BICAM? Patigasan. Madam Chair! Madam Chair! Simina! Tandem ng bayan susunod na with the one and only Budiano Masadores Licornia at ang pinakapogi sa Liga ng Tanaraja, Robert Ansemano Mano. Pagkasiyad din ang Chico magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy! Thursday kahapon. Wednesday kahapon. Thursday ngayon. Yes. Na maglipan. Ang morning tandem ng bayan. Alvin El Chico at Doris Ligornia sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. Miss Beautiful! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas time! Hindi po totoo yun. Alam mo, Weng, ito'y patunay lamang kung gaano kalala ang korupsyon sa nakalipas na 2 administrasyon, mga kapuso. No? Dati, ang kalakalan, Wengay, yung mga korap na mababatas, bibili ho ng pondo sa GAA. Ito yung binabanggit ni Rowena kanina. Benta ito ng 20 to 25%. Halimbawa, yung isang proyekto, 100 million ang halaga. Oo. Noong isang flood control project, bibili niya ng 25 million. Grabe. Magpo-forward spend siya. Okay. Mag-aabono muna. Mag-aabono muna siya. Sasabihin niya doon sa makapangyarihang congressman na may hawak ng komite, bilhin ko muna yan, akin na muna. Wow. 25 million. Kung halaga ng 100 million. Ngayon, pasusubasta niya ito sa mga kontratista. O sino sa inyo kayang bumili nito ng to the highest bidder? Binili niya ng 25 million, ibili ngayon ng kontratista. Sige, akin na yan kung bibiling ko ng 35 million o 30 million. Tubo na siya. Wala siyang kahirap-hirap, Weng. So, ganun ang kalakalan. Pero ngayon, nakita nila, Weng. Nakita nito mga mambabatas na ito. Uy, malaki pala kita dito. Sila na bumibili ng pondo, tapos naisip nila, tayo na lang kaya mga trato.
Yun, Ano yung yung kita sa'yo rin? Sa'yo rin, no? Sa pamagitan po ng pagbuo ng construction company, gamit po ang kanilang mga kamag-anak. Mhm. Kaya sabi mo nga, nagkaroon ng katawagang kontratista. Congressman kontratista pa mga kapuso. Mas malaki nga naman ang kita. Ikaw na bumili, pwede mo pang i-substandard. Worse, i-go-ghost mo pa, Weng. Diba? So, sa'yo lahat ng pera. Gastos. Yan ang naging kalakalan sa kabuuan po ng 6 na taon po ng Duterte administration, kalahating termino ng administrasyong Marcos Jr. Kaya dumami nga po yung mga kontratista, mga kapuso, dahil sabi nga ni Senator Ping, 67 na sila ngayon. Diba? Oo, 67 na. Good thing, halfway into this administration, nabuking, napigil. Pero Wengay, ang pagdanakaw nga kapag namihasa, napakahirap na pigilin, mga kapuso. Ika nga nila, marami hong paraan para magnakaw sa kaban ng bayan. Kung hindi pwede sa DPWH at flood control, hahanap at hahanap yan, Wengay, ng paraan para makapagnakaw pa. That is the nature of the beast, ika nga mga kapuso. Si Rowena Salvacion. John Reyes Abel. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay, magkakauntahan tayo sa Himpapawid, palatuntunan sa Double B! Kaugnay itong balitang ito, pinatatawagan natin si Congressman Leandro Liviste. Oo. Dahil meron siyang ibinulgar laban sa kanyang kasamahan sa Kongreso, no? Actually, Weng, matagal nang nagiging subject ito ng mga investigative report Totoo yan. ng iba't ibang mga news outlet, At no? ngayon meron na lumapit sa Independent Commission Oo. for Infrastructure na dapat daw imbestigahan ng kongresistang ito. Pero, ang tanong ko doon, Joel, ay paano yung sistemang yun? Magpo-forward ka ng pondo. Sabihin mo na Forward 100 spend, million. oo. Sige, mag-aabono ka. Nag-abono ka, oh. Kanino ka mag-aabono? Kanino ka mapupunta ang pera? Kanino ka magbabayad? Tanungin natin si Saldico, si Congressman Saldico, kasi siya Appropriations Committee Chair. Sa chairman ba? Yun ang tanong, mga kapuso. Ibig sabihin, may bago pa ma-aprobahan ang Alam ko, ito yung pinakadaskan po natin. Magre-record po yan, kalsada. Ano ha? At i-upload ko sa aking YouTube channel, Jam the Filipino channel. Okay naman? Salamat po. chair. Hindi, tatlong major players, tatlong kontratista Kasi ang tatlong gumagawa niyan. Namimili sila ng pondo at binebenta nila. So hindi lang isang kongresista yung napapangalanan ngayon ang involved dito. Baka may mapangalanan pang iba. ang tanong- So, lalaliman ng ICI ang investigasyon. Nagtataka na tayo, Weng, bakit hindi pa sila nababanggit hanggang sa ngayon? Diba? Oo, bakit Ngayon hindi ang pa? tanong, Oo. so ang nakakaalam nito, yung appropriations chairperson, kasi sa kanya nag-aabono. Mhm. Sino ang nasa top ng appropriations chairperson? Kaya gusto na, Nakakaalam ba yung mas mataas sa kanya or nangyayari din ba ito sa Senado? Hindi lamang sa Kamara. alam mo, Weng, kaya hindi natin maiwawaglit sa isipan ang pagkakadamay dito ng House Speaker ng mga panahon yun, si Martin Romualdez, dahil nangyayari ito sa tungkil ng kanyang ilong. Diba? Hindi naman pwedeng magugas kamay tayo rito dahil ito ay bahay mo at pinamumunuan mo, dapat alam mo kung ano nangyayari at kung may nakikita kang nangyayaring masama, dapat napipigilan. Diba? Kaya Yun, nga may leadership issue. Kaya nga, yun ang issue. Kung di man siya direktang kasali rito, mapapanagot siya dahil yung sin of commission, pareho lang yun eh. Command responsibility. Pareho lang magkapantay lang yung dalawang kasalanan na yung mga kapuso. Doon sa Kamara, hindi mo masasabing, ay, batal, kasalanan mo kasi choice mo yung mga tao yan. Kasi binoto silang lahat, hindi ba? Pero ibang usapan pag-ehekutibo. Kaya nga. Kasi yan ay personally picked ng presidente, kaya nga tinatawag silang president's men. Yun, no? So, kung ano, alter ego kasi yung mga cabinet, di ba? So, kung ano ang kanilang kasalanan, kung maling nagawa, normally ang sasabihin, nagbabounce yan sa presidente. Kasi tao mo siya at siya alter pumili. ego mo siya. Sige, mamaya, palalawigin natin yan, yung choices ng presidente sa kanyang mga tao. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Pero, ito muna mga kapuso. Meron pong malaking pagtitipo ang magaganap sa November 30, Weng. Ito yung rally laban po sa anomalya. Paglaban po sa korupsyon, si Ginoong Kiko Aquino D, Bongbong Leader ng Tindig Pilipinas nasa ating linya. Ginoong D, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Good morning po.
Magandang umaga po, Sir Joel, Miss Weng. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Alright, bukas daw po ang pagtitipon sa lahat. Basta kapareho ng mithiin Oo. at pagdanais. Tama ko ba yun, Sir Kiko? Wala po, Sir Joel. So again, I think yung matagal ng panawagan ng taong bayan po ay ikulong na yung mga kurakot at kami po sa Trillion Peso March ay nakikiisa po sa panawagan na yun. Tsaka ano po, ang mahalaga sa amin, ikulong talaga lahat ng mga kurakot. So, gaya ng September 21, wala po tayong pinapanigan na politiko, tsaka lahat ng mga politiko ay kina-call out po natin. So, yung Marcos administration na nangyari ang karamihan ng katiwalian sa ilalim ng kanyang panunungkulan, dapat talagang i-call out. Pero wala rin po kaming amnesia para sa Duterte administration na unang lumobo yung budget ng flood control sa ilalim naman ng panunungkulan ni President Duterte. So, kina-call out po natin ang dalawang faksyon na yan na talagang naging pabigat sa bayan natin. Nakapagsampa na po ng kaso ang Office of the Ombudsman, Sir Kiko. So finally, ito na yung hinihintay ng marami na meron ng actual na filing of cases, meron ng ma-issue ng warrant of arrest, pero ito ay hanggang sa Exaltico pa lang. At sa mga officials, may Maroka, DPWH officials, plus yung SunWest Incorporated. Ito ay, siyempre, hindi pa kayo satisfied dyan kasi may iba pa ba kayong hinihintay ng mga individual na makasuhan ng gobyerno? Nakukulangan ba kayo ba? Oo. Sir Yes, Kiko? correct po, no? So, syempre, I think malinaw na dapat kasuhan si Zaltico. Although, aminin ko po, medyo taguda-duda din po yung timing na to. Pagamat nagbigay ng video testimony si Representative ko na aminin ko rin naman, medyo kaduda-duda din yung binanggit, pero dinawit yung Malacanang at saka unfortunate yung timing na biglang siya lang ang kinasuhan ng ombudsman. So again, ang panawagan po ng Trade of Beto, which dapat nakasuhan ang lahat. So, hindi lang si Zaltico dahil sa timing, pero dapat kasama din po yung ibang mga opisyalis ng Marcos government, yung ibang mga kasalukuyang mga mambabatag sa mababang kapulungan at sa Senado, at saka sana rin po ay busisiin na rin yung kung paano ba talaga nagsimula yung modus na to sa DPWH at kung yun yung pag-aaralan natin, dami din po yung DPWH ni President Duterte under Senator Mark Villar. So ako po ay again, cautiously umaasa po tayo doon sa binigay na December 15 deadline na mas madami po yung magiging kasong ihahais laban sa mga matataas na opisyalis. Pero ang masasabi ko po ay malinaw sa amin na hindi masasatisfied yung tayo ng bayan kung wala pang na ihahais laban sa mga matataas na opisyalis bukod kay Representative ko. Kahapon nagkaroon na ng pronouncement si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na yung mga sinabi ni Ko ay iimbestigahan na po ngayon ng Office of the Ombudsman. Siyempre including doon si Pangulong Bongbong Marcos and the rest na mga binanggit. Ano po yung babantayan natin doon para masabing seryoso at hindi lang PR job yung ganong klase ng statement na talaga pag sinabing iimbestigahan si Presidente, kasama si Presidente, ay talagang mayroong seryosong At investigation. para maging kapani-paniwala Yes. ang investigasyon na yan. Well, I would suggest po na kung talagang seryoso na investigahan yung Presidente, tama yan. Ang Ombudsman, Independent Constitutional Commission yan. So, pagamat dating kaalyado si Ombudsman Remulla kay President Marcos, merong power yung Ombudsman na talagang maging independente mula sa influensya ng Malacanang. Pero siguro yung gusto nating ingatan sa mga pronouncements ni Ombudsman Remulla, kung meron siyang sasabihin na biglang parang nirule out lang yung involvement ni President Marcos or yung involvement ni Speaker Romualdez, yun po siguro yung indicator na mukhang na ngayon pa lang, at simula pa lang yung investigasyon, kung sasabihin na niya na medyo malabo na sakot si President Marcos, yun po siguro yung senyales na hindi talaga independent yung ating ombudsman. So yun yung ingatan po natin na pagamat, again, hindi ko naman sinasabi na parang 100% may sense yung sinabi ni Zaltico, may ilang mga butas sa kwento niya. Kung sasabihin natin na in suma, walang saysay yung akusasyon na yun, talagang hindi natin binibigyan pansin yung matagal ng yung matagal ng kinatatakutan ng marami sa ating bansa. Kasama na rin yung mga kasama ko sa Data Peso March na pati yung Presidente ay dapat dito sa issue. So, sana seryosohin ni Ombudsman Remulla yung statements, yung mga contradictions sa testimonya ni Zaltico. Tama naman na maingat dun sa mga ganong sinabi ni Zaltico, pero sana sa kabuuan magbigyan
ng wastong investigasyon yung accusations laban kay President Marcos at kay Speaker Romualdez. Pero tiwala po kayo dun sa salita ni Ombudsman Remulla. Kasi sabi niyo nga, kaalyado yan ng Pangulo, si Pangulo nag-appoint dyan. May hawak kayo na may anchor, kumbaga, yung tiwala sa kanya. I think yung mas urgent na panawagan ng grupo namin ay bukod sa investigasyon mula sa ombudsman, sana yung pagpasa ng legislation na magtatatag ng totoong independent commission on infrastructure na yung talagang independent rin sa influensya ng presidente, at sana yung mga ma-appoint dito hindi lang kung sino-sino yung gustong ilagay dito ng presidente, pero sana manggaling din sa taong bayan, maggaling sa konsultasyon mula sa civil society yung mga ma-appoint. Nang sa gayon ay talagang independent yung magiging investigasyon ng ICI, pwedeng isama yung Malacanang at walang kumbaga matagal na relasyon yung presidente sa mga umuupo doon kagaya ng relasyon niya kay Ombudsman Remulla. Pero that being said, yung mga ginawa ni Ombudsman Remulla habang nandun siya sa Office of the Ombudsman ay sa tingin ko naman po ay parang sang-ayon naman ako sa marami sa mga ginawa niya, kagaya ng pagpapublicize niya ng mga talent, ng mga matataas na opisyalis. May naman po ito. So ayoko namang sabihin na pagkamat may pagtutula ako kay Ombudsman Remulla, hindi ko sasabihin na in toto parang hindi na legitimo yung mga ginagawa niya. Okay, ilan na po nagbayad na grupo na sasali po dito sa November 30 rally po ninyo? Well, nasa daan-daan po yan, sir. Nasa daan-daan net po, sir. So, hindi po siya maiisa-isa. Pero, definitely, ang inaasahan po namin ay nasa 100 to 120,000 yung mga dumalo noong September 21 at tingin ko po, dahil sa daloy ng issue, wala pang napukulong or ngayon pa lang po nakakasuhan yung ilang mga tao, wala pa dyan yung mga matataas na opisyalis. Tingin ko hindi pa satisfied o malayo pa sa pagiging satisfied yung taong bayan na lumabas noong September 21, at sila rin po mismo yung nagsasabi na init na init sila sa November 30. So yung organizers ng Philippine Death March at ibang mga grupo gumawa ng ibang mga build-up activities na protest tuwing Biyernes. May mga protest tayo kung saan-saan. I think yung grupo ko sa Pilipinas ay babalik sa Ayala, hindi ang nagkakamali, para sa aming White Friday protest. Meron din itong November 23 sa EDSA Shrine na kasabay ng Feast of Christ the King. Yung ibang mga Catholic parishes ay magkakaroon din ng mga prosesyon, pero itong issue ng corruption yun din yung pinatutungkulan. At marami pa pong ibang mga build-up activities lead up sa November 30 dahil marami nga po yung naghahanap ng pwedeng gawin sa issue na to tungkol sa corruption. Alright, Sir Kiko, salamat sa oras ha. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Maraming po. salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Morning, Mr. Kiko Aquino D, co-convener in Big Pilipinas at Trillion Peso March para magpuso. Ang oras po natin, alas 8:21, radyo na, labanan ng fake news. Dapat totoo. Usapang kalusugan muna tayo mga kapuso. Sa panahon ngayon, mahalaga na mapanatili natin malusog ang ating mga katawan. Laban sa mga sakit, kailangan maging maingat tayo. Lalo na sa pagpili ng mga gamot. Paalala ng Unilab para makasiguro tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-apat, gawang world class. Di basta-basta ang paggawa ng gamot. Dapat ay produkto ito ng masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Pagdating sa gamot, buhay at kalusugan ang ating pinag-uusapan. Tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa Alagang Unilab. Quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Para diliing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos ng paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pancor.ph. Isang mensahe mula sa Pancor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Merong free holiday treat ang Pancor sa Big Time Bingo Milyonaryo. Magaganap ito sa December 7, 2025 nationwide. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.pancor.ph.
www.casinofilipino.ph o i-follow ang Casino Filipino sa Facebook. I have headache, and I have flu. Wedding flu. I have body pain, and I have sore throat. Wedding flu. I have lagnat. I have body pain. Flu. Wedding flu. Pag bio-flu, dahil pag may flu symptoms, wedding flu yan. Bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine alkane paracetamol is the generic name of Bio-Flu. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear plants. Titiligan ko kayo para hindi kayo matuloy. Sunod pala yun dapat. Sorry, hindi kita nakita. Natulog sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care. State-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaking matibay, magaling at matigas. Samahan pa ng Robust na white or medium extra L-arginine, Songalia, Sinomorium at Gamma with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga medical drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang Ipasok po? ang Robust na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Parang sakit. hindi yata Robust, pwede ko. para sa mga kalalakihan. Dito lang po sa- Hindi umaatras sa bawat laban. Ay, lamig. Tika, yakapin kita. Sarap ng feeling. Everest Air Conditioner. Ingat po, God bless po. Best place mo in the world. Siyempre, right here with you. Everest Air Conditioner. Clean, Sige. healthy, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Kunin ko Everest. to, guys. Available in major appliance stores nationwide. 824, mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes-Abel at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Huwebes po ngayon, ikadalawampu sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Narito ang mga balitang hindi pa uhuli. New Palitinas, Ay, ako po ang inyong talaga? kapuso, Joel Reyes-Abel. Mga balitang siksik sa impormasyon. Ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po sa mata. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. At DPWH Secretary